Ang bawat tusok ng karayom sa mamahaling telang seda ay tila baon sa sarili kong laman, ngunit tiniis ko ang hapdi at ang pagkirot ng aking namamagang mga daliri. Sa loob ng 3 gabi, ang tanging kasama ko ay ang malamig na liwanag ng lampara at ang pangarap na sa wakas sa gabing ito ng Gala de Manila ay hindi na ako magiging isang anino lamang sa likuran ni Alonzo. Tapos na ang obra maestra. Isang gown na kulay hating gabi na pinalamutian ng mga kristal na tila mga bituing nagpupumigla sa dilim. Huwag kang assuming, Winona, dahil hinding-hindi mo magagawang dalhin ang ganyang klaseng karangyaan. Ang boses ni Alonzo ay tila yelong dumampi sa aking batok, binasag ang katahimikan ng silid. Hindi pa man ako nakakiling para harapin siya, muli siyang nagsalita nang may halong pandidiri. Actually, you look like a mess, a total disaster. Ang dumi mo tingnan, Winona, at hindi ko hahayaang ipahiya mo ang pangalan ni Montemayor sa harap ng mga investors sa pamamagitan ng pagpapakita ng mukha mong mukhang basahan. Dahan-dahan akong tumayo, pilit nilalabanan ng hilo dahil sa lagnat at pagod. Inaasahan ko ang isang yakap o kahit simpleng pasasalamat man lang para sa gown na ako ang nagdisenyo at nagtahi mula sa unang guhit hanggang sa huling butones. Ngunit ang bumungad sa akin ay ang kanyang malamig na titig at ang presensya ni Doña Pilar na nakatayo sa may pinto, hawak ang kanyang rosaryo, habang ang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin. Ibigay mo na ang gown kay Estrella, Winona, utos ni Doña Pilar sa tono na tila nagbibigay ng limos sa isang pulubi. Siya ang nararapat na maging mukha ng koleksyong ito. May dangal siya, may ganda, at higit sa lahat, alam niya ang kanyang lugar. Huwag mong pairalin ang inggit dahil utang mo sa pamilyang ito ang bubong na tinitirhan mo at ang pagkain kinakain mo. Kasunod nito pumasok si Estrella sa silid, ang aking sekretarya na noon ay itinuring kong kaibigan. Nakasuot na siya ng mamahaling alahas na kapustura at may mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Walang sabi-sabing kinuha ni Alonzo ang gown mula sa pagkakasabit nito sa mannequin at ibinigay kay Estrella. Alonzo, iyan ang bunga ng 3 araw kong hindi pagkakatulog. Sambit ko, ang boses ko ay nananatiling matatag sa kabila ng bagyong namumuo sa aking dibdib. Iyan ang gown na ipinangako mong isusuot ko sa tabi mo. Tumawa si Alonzo, isang tunog na puno ng panunuya. Promised, Winona, grow up. Ginamit ko lang ang sentimentalidad mo para matapos mo ang trabahong ito ng libre. Isipin mo na lang na ito ang bayad mo sa 8 taon nating pagsasama. You're just a ghost designer, Winona. Isang anino na walang pangalan, walang mukha, at ngayon walang halaga. Magpasalamat ka pa nga at hindi ka namin kinakasuhan ng trespassing sa sarili naming kumpanya. Dagdag ni Estrella habang hinahaplos ang tela ng gown. Don't worry, I'll make sure to tell the press that Alonzo designed this specifically for me. Bagay na bagay, di ba? Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ko sa maliit na gunting na nasa bulsa ng aking apron. Ang bawat salita nila ay tila mga gupit sa aking pagkatao, pilit akong binabaon sa limot. Ang ganting matwid ni Doña Pilar tungkol sa aking obligasyon, at ang pagtataksil ni Alonzo ay tila isang malaking pader na pilit akong kinukulong. Inaasahan nilang guguho ako, inaasahan nilang luluhod ako, at magmamakaawa para sa kaunting awa. Ngunit nagkamali sila. Sa halip na pumatak ang luha, naramdaman ko ang pagdaloy ng isang kakaibang lamig sa aking mga ugat, isang luhika na kasing talas ng labaha. Ang emotion na dati ay nagpapahina sa akin ay tila naglaho, pinalitan ng isang presisyong katulad ng sa isang arkitekto na nagpaplano ng pagbuwag sa isang bulok na gusali. Tiningnan ko si Alonzo ng diretso sa kanyang mga mata, hindi kumukurap, hindi nanginginig. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiting hindi nila inaasahan. Kung iyan ang desisyon nyo, sige. Malumanay kong sabi, ang boses ko ay kasing payapa ng dagat bago ang tsunami. Isusuot mo ang gown na yan, Estrella. At ikaw, Alonzo, ipagmalaki mo sa buong mundo na ikaw ang henyo sa likod ng disenyong ito. I hope it's worth everything you're about to lose. See, I told you, Alonzo, madali siyang kausap basta alam niyang wala siyang laban. Wika ni Doña Pilar bago tumalikod at lumabas ng silid. Nang maiwan akong mag-isa sa tahimik na atelier, hindi ako naupo para umiyak. Sa halip, mabilis akong lumapit sa aking computer. Ang bawat pindot ko sa keyboard ay may kasamang determinasyon. Walang ingay, walang pag-aalinlangan. Binuksan ko ang isang itim na folder na nakatago sa pinakailalim ng system, ang folder na naglalaman ng mga digital watermark at patent registrations na 8 taon ko nang iniipon sa bawat disenyo
na ninakaw nila. Kinuha ko ang aking telepono at nag-dial ng isang numero na matagal ko nang inihanda. Attorney, it's time. I-release mo na ang cease and desist order sa lahat ng department stores at i-upload na ang metadata ng buong koleksyon sa International Copyright Registry. Ngayon na bago sila makatapak sa pulang kapet ng gala, ibinaba ko ang telepono at muling tiningnan ang aking refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Winona na sunod-sunuran. Inalis ko ang aking maruming apron at kinuha ang isang simpleng itim na coat. Lumakad ako palabas ng mansyong Montemayor nang hindi lumilingon bitbit ang isang maliit na USB drive na naglalaman ng katotohanang wawasak sa kanilang imperyo. Sa labas ang ulan ay nagsimulang pumatak sa semento, ngunit hindi nito mapapatay ang apoy na nagsisimulang maglaro sa aking isipan. Ang kanilang pinakamalaking pagkakamali ay ang isiping ang isang anino ay mananatiling nasa likuran lamang habang binubulag sila ng sarili nilang liwanag. Ang bawat hakbang ko palayo sa atelier ay tila pagpunit sa isang pahina ng aking buhay na puno ng maling akala. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang seradura ng dambuhalang pinto ng mansyon ng boses ni Doña Pilar, ay muling umalingaw-ngaw kasing talas ng isang latigo na humahampas sa katahimikan ng malawak na pasilyo. Saan mo iniisip na pupunta, Winona? Huwag mong sabihing maglalayas ka dahil lamang sa isang gown, napakababaw mo naman kung ganoon. Nakatayo siya sa itaas ng engrandeng hagdanan, ang kanyang mukha ay nababalot ng anino habang mahigpit na nakahawak sa mga butil ng kanyang rosaryo. Humarap ako sa kanya ng may diretsong tingin, walang bakas ng panghihina. Aalis na ako, Mama. Hindi lang dahil sa gown, kundi dahil sa katotohanang matagal niyo na akong ginagawang bilanggo sa bahay na ito. Bumaba siya ng hagdan nang may marahang marangal na kilos ang tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas ay lumilikha ng isang ritmikong ingay sa makintab na marmol. Bilanggo, pinatira ka namin dito nang mamatay ang mga magulang mo. Pinakain ka binihisan at binigyan ng apelidong Montemayor. Utang mo sa amin ang lahat, Winona. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng simpleng pag-alis. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Utang na loob, Mama, pag-usapan natin ang mga numero. Sa loob ng 8 taon, ako ang utak sa likod ng bawat koleksyong nagpayaman sa inyo. Kung susumahin ang bawat disenyo na ibinenta nyo sa ilalim ng pangalan ni Alonzo, ang halaga nyo ay sapat na para makabili ng 10 mansyong katulad nito. Ang utang na loob ko sa asawa nyo ay matagal ko nang nabayaran ng dugo pawis. At bawat gabi na hindi ako natulog para lang isalba ang bagsak na reputasyon ng anak nyo. Lapastangan kung sigaw niya, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Hinding-hindi mo mapapantayan ang sakripisyo ng pamilyang ito para sa iyo. You are nothing without the Montemayor name. Kung lalabas ka sa pintong iyan, asahan mong wala kang madadala kahit isang sinulid. Iiwan mo rito ang lahat ng ibinigay namin sa iyo. Wala akong balak magdala ng kahit ano na galing sa inyo. Sagot ko ng may malamig na determinasyon. Ibinagsak ko ang aking daladalang maliit na bag sa sahig at kinuha ang aking suot na itim na coat. Dahil ang tanging mahalaga sa akin ay ang aking mga kamay at ang aking utak, mga bagay na hinding-hindi nyo makukuha kahit anong gaslighting ang gawin nyo. Tinalikuran ko siya habang binabato niya ako ng mga salitang puno ng sumpa. Tinatawag akong walang utang na loob at isang basura na babalik din sa kanila para magmakaawa. Ang bawat salita niya ay tila hangin na lamang na dumadaan sa aking pandinig. Nang mabukas ko ang pinto, ang malakas na ihip ng hangin at ang malamig na patak ng ulan ay bumalot sa aking balat. Naglakad ako sa gitna ng dilim sa mahabang kalsada ng Forbes Park. Walang sasakyan, walang payong, tanging ang bagsak ng ulan na tila naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang aking mga paa ay nagsisimulang manginig dahil sa lagnat, ngunit ang aking isipan ay nananatiling gising at naglalagablab. Inisip ko si Alonzo at Estrella, na marahil ay naglalakad na ngayon sa pulang kapet, ninanamnam ang palakpakan na para sa akin dapat. Isang mapanganib na ngiti ang muling lumitaw sa aking mukha. Ipagpatuloy niyo lang ang pagdiriwang dahil bukas ang inyong imperyo ay magiging abo na lamang. Nabalik lamang ang diwa ko nang marinig ko ang mabagal na pagtakbo ng isang sasakyan sa aking likuran. Ang liwanag mula sa mga headlight nito ay gumuhit sa basang semento. Isang itim na van ang dahan-dahang tumigil sa aking tabi. Huminto ako at pinisil ang maliit na USB drive sa loob ng aking bulsa. Handa akong lumaban kung sakaling mga tauhan ito ni Doña Pilar na balak akong saktan.
Bumaba ang salamin ng sasakyan at mula sa loob ay lumabas ang isang boses, na kasing lalim ng gabi isang boses, na puno ng awtoridad at misteryo. Ang ulan ay hindi marunong pumili ng bibiktimahin Winona Montemayor, ngunit ikaw, mukhang pinili mong maging biktima ng sarili mong pride sa gabing ito. Isang lalaking may matalas na mga mata ang nakatingin sa akin mula sa dilim ng van. Hindi ko siya kilala, ngunit ang paraan ng kanyang pagbigkas sa aking pangalan ay nagbigay ng kilabot sa aking buong katawan. Sino ka? Tanong ko pilit pinapatatag ang aking boses sa gitna ng panginginig. Ang taong magbibigay sa iyo ng entablado para sunugin ang mansyong iyan nang hindi nagpaparumi ng iyong mga kamay? Sagot niya habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng van. Pasok. Unless gusto mong mamatay sa pulmonya bago mo pa makita ang pagbagsak nila. Tumingin ako sa mansyong iniwan ko at pagkatapos ay sa kamay na inaalok ng estranghero. Alam kong ito ay isang panganib, isang panibagong laro na hindi ko pa alam ang mga patakaran. Ngunit sa puntong ito wala na akong balak bumalik sa dilim. Ang loob ng van ay amoy mamahaling katad at lavender, isang matinding kontraste sa amoy ng basang semento at luma na iniwan ko sa mansyong Montemayor. Sa kabila ng init na nanggagaling sa heater ng sasakyan, nananatiling malamig ang aking pakiramdam. Ang bawat panginginig ng aking kalamnan ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na pilit kong itinutulak sa sulok ng aking isipan. Uminom ka muna, it's hot tea. Hindi iyan lason, wika ng lalaki habang inaabutan ako ng isang thermos cup. Nanatili siyang nakatingin sa labas ng bintana, tila binibigyan ako ng puwang para huminga. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko matapos ang isang maikling paghigop. Ang init ng tsaa ay dahan-dahang gumagapang sa aking lalamunan, nagbibigay ng kaunting lakas. In this world, especially in business, nobody does anything for free. Anong kailangan mo sa akin, Sebastian? Lumingon siya sa akin, isang maliit na ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi. You're sharp, Winona. I like that. Let's just say meron tayong iisang kaaway. Ang pamilyang Montemayor ay matagal nang nakatayo sa isang pedestal na gawa sa kasinungalingan. Gusto ko silang makitang bumagsak at ikaw ang tanging tao na may hawak ng mitsa para gawin yun. Hindi ako sumagot. Pinag-aralan ko ang kanyang mukha, ang bawat linya ng kanyang panga at ang lalim ng kanyang mga mata. Si Sebastian ay tila isang buhawi na nakabalot sa isang mamahaling suit. Mapanganib, ngunit sa ngayon, siya ang tanging sandigan ko. Dinala niya ako sa isang penthouse sa Bonifacio Global City. Isang modernong silid na puno ng mga hitek na kagamitan malayo. Sa tradisyonal at nakakasakal na dekorasyon ng mansyon ni Doña Pilar. This is your sanctuary for now. Meron ng mga tela rito, makinang panahi, at lahat ng kailangan mo para sa Project Anino. Walang makakahanap sa iyo rito. Nagsimula ang aking bagong buhay sa loob ng silid na yon. Hindi ako nag-aksaya ng panahon sa pag-iyak. Ang bawat sandali ay ginugol ko sa pag-ayos ng aking mga legal na dokumento at paggawa ng mga bagong disenyo na magiging huling pako sa kabaong ng Montemayor. Ngunit ang katahimikan ko ay binasag ng isang hindi inaasahang bisita makalipas ang 2 araw. Si Clara, ang kaibigang itinuring kong kapatid sa loob ng atelier. Winona, Diyos ko salamat at nahanap kita ka. Sigaw ni Clara pagkapasok sa penthouse. Agad siyang lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagala sa paligid ng silid. Nag-aalala ako sa iyo, Besh. Pagkatapos ng nangyari sa gala, hindi ako makatulog. Balita ko pinalayas ka ni Doña Pilar nang walang kahit ano. Ayos lang ako, Clara. Malamig kong sagot habang dahan-dahang kumakalas sa kanyang yakap. I'm survivors, remember? Pero Besh, narinig ko ang plano ni na Alonzo. Gagawin nila ang lahat para siraan ka. Sinasabi nila sa media na ikaw ang nagnakaw ng mga sketches nila. Seryoso ang mukha ni Clara, ngunit napansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri nang mapadapo ang kanyang tingin sa aking laptop. By the way, nasaan na ang mga original files? Baka gusto mong itago ko muna. Baka pasukin ng mga tauhan ni Alonzo ang lugar na ito. Isang kislap ng pangunawa ang dumaan sa aking isipan. Ang pag-aalala ni Clara ay tila isang scripted na linya mula sa isang murang drama. Alam ko ang tingin na iyon, ang tingin ng isang taong naghahanap ng mapapakinabangan. Kinuha ko ang isang itim na USB drive mula sa ibabaw ng mesa. Ito ba ang hinahanap mo, Clara? Dito nakatago ang lahat. Ang mga sketches, ang patent numbers, pati na ang mga lihim na transaksyon ni Alonzo
Nanlaki ang mga mata ni Clara at sa isang iglap nakita ko ang paglitaw ng tunay niyang kulay sa likod ng maskara ng pagkakaibigan. Oo, iyan nga ibigay mo sa akin, Wynonna. Ako na ang magtatago. Mas ligtas sa akin. Sige, sabi ko nang may kasamang malalim na buntong hininga tila pagod na pagod na. Pagod na rin ako, Clara. Siguro nga mas mabuting ikaw na muna ang humawak nito. Magpahinga lang ako saglit. Nang makuha ni Clara ang USB, hindi na siya nagtagal. Nagmamadali siyang umalis dala ang mga pangako na tatawag siya bukas. Pinanood ko siyang lumabas ng pinto mula sa monitor ng security camera. Nakita ko ang kanyang pagngisi habang hinahalikan ng USB drive bago pumasok sa elevator. Hindi niya alam ang laman ng USB na iyon ay puro mga corrupted files at isang tracking virus na magbibigay sa akin ng access sa kung sino man ang pagbibilhan niya nito. Bumalik ako sa aking mesa at binuksan ang isang sulat na iniwan sa may pintuan kaninang umaga. Ang puting sobre ay may selyo ng korte. Dahan-dahan ko itong binuksan at ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang deklarasyon ng giyera. Napatigil ang tibok ng aking puso nang mabasa ang huling bahagi. Akusasyon ng intellectual property theft at isang subpoena para sa isang agarang pagdinig. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatindig ng aking balahibo. Sa ibaba ng dokumento may isang sulat kamay na nota. Hindi mo kailanman matatalo ang pamilyang ito, Wynonna. Sisiguraduhin naming mabubulok ka sa kulungan bago mo makuha ang brand na Anino. Hindi ko na kailangang buksan ang television para malaman ang nangyayari sa labas. Ang sunod-sunod na pagtunog ng mga notification sa aking telepono ay sapat na para ipaalam sa akin na nagsimula na ang baha ng paninira. Sa bawat pag-refresh ng aking social media feed ang aking mukha, isang kuha kung saan mukha akong pagod at gusot sa atelier, ang bumabati sa akin may malalaking titik na nagsasabing, "The fake designer Wynonna Montemayor, huling-huli sa pagnanakaw ng mga disenyo ng kanyang asawa." Si Tia Loleng, ang pambansang marites ng aming angkan, ay kasalukuyang naka-livestream. Hawak niya ang isang baso ng juice, habang ang kanyang boses ay puno ng peking awa, isang estilo na kabisado ko na. Alam niyo mga mare, nakaka-stress talaga ang balitang ito. Sino ba namang mag-aakala na ang isang Wynonna na kinuha lang sa hirap ng mga Montemayor ay magagawa silang traitorine? Sinasabi ni Alonzo na matagal na raw siyang ninanakawan ng mga ideya ng babaeng ito dahil sa inggit. At balita ko pa may sakit daw ito sa isip kaya kung ano-ano ang pinagsasabi sa media. Kawawang Alonzo, pinagtaksilan na ng asawa, ninakawan pa ng karangalan. Pinatay ko ang screen ng telepono. Hindi nanginig ang aking mga kamay. Sa halip naramdaman ko ang isang matalim na tuwa sa loob ng aking dibdib. Ginagawa nila ang eksaktong inaasahan kong gagawin nila. Ang kanilang pagmamadali na ilibing ang aking reputasyon ay ang mismong ebidensya ng kanilang takot. Are you just going to sit there and watch them destroy you? Ang boses ni Sebastian ay nagmula sa dilim ng balkonahe. Lumakad siya patungo sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. The Montemayors are playing dirty, Wynonna. Inilabas na nila ang lahat ng barahan nila. Hindi pa nila inilalabas ang lahat, Sebastian. Sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Lumakad ako patungo sa salamin at kinuha ang isang matingkad na pulang lipstick. Inilabas pa lang nila ang kanilang mga kasinungalingan. At ang kasinungalingan, kahit gaano kaganda ang pagkakatahi, ay laging may butas. Nagsuot ako ng isang puting blazer na may matatalas na tabas sa balikat. Ito ay disenyo na sumisimbolo sa aking bagong pagkatao, malinis, matatag, at hindi matitibag. Hindi ako magtatago sa penthouse na ito. Kung gusto nilang gumawa ng eksena, bibigyan ko sila ng isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Bumaba ako sa lobby ng gusali kung saan naghihintay ang mga reporters, at si Tia Loleng na tila mga buitreng nakakaamoy ng bangkay. Pagkapasok ko pa lang sa kanilang paningin, ang paligid ay napuno ng mga pagkislap ng flash mula sa mga kamera, tila mga kidlat na nagtatangkang silawin ako. Wynonna, totoo ba ang akusasyon ni Alonzo? Magnanakaw ka nga ba talaga, Wynonna? Huminto ako sa gitna ng kaguluhan. Ang aking tindig ay tuwid, ang aking mukha ay tila gawa sa marmol, walang emosyon, walang takot. Tumingin ako ng diretso kay Tia Loleng na noon ay nakatutok ang camera ng kanyang cellphone sa aking mukha. Tia Loleng. Tawag ko sa kanya sa isang boses na sapat lang ang lakas para marinig ng lahat, ngunit may talas na tila humihiwa sa hangin. Siguraduhin mong malinaw ang kuha mo.
Dahil ito na ang huling pagkakataon na makikita niyo akong tahimik. Sa mga nagtatanong kung nagnakaw ako, ang tanging ninakaw ko sa mga Montemayor ay ang pagkakataon nilang itago ang kanilang kawalan ng talento sa likod ng pangalan ko. Isang malakas na bulungan ang bumalot sa paligid. Bago pa man makasagot ang sino man ang tunog ng papalapit na sasakyan ng mga awtoridad, ay naging kapansin-pansin. Dalawang asul na ilaw ang nagpaikot-ikot sa paligid, nagbibigay ng isang mapanganib na kulay sa gabi. 3 pulis ang bumaba at mabilis na lumapit sa akin. Ang isa sa kanila ay may hawak na piraso ng papel. Winona Montemayor, tanong ng opisyal. Mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo, akusasyon ng pagnanakaw at paninirang puri mula sa Montemayor Group of Companies. Kailangan mong sumama sa amin sa presinto. Nakita ko sa malayo ang isang itim na kotse. Nakababa ang bintana nito ng bahagya sapat na para makita ko ang mga mata ni Alonzo na puno ng tagumpay at ang mapanuyang ngisi ni Estrella sa kanyang tabi. Inisip nilang ito na ang dulo ko. Inisip nilang ang rehas ang magpapatahimik sa akin. Humarap ako sa pulis at dahan-dahang inilahad ang aking 2 kamay. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig kay Alonzo sa loob ng sasakyan. Gawin niyo ang trabaho niyo. Sabi ko sa pulis, ang aking boses ay kalmado na tila nag-uutos lamang ng kape. Ngunit tandaan niyo ang gabing ito. Dahil ang bawat hakbang ko papasok sa presinto ay isang hakbang patungo sa pagguho ng lahat ng pinahahalagahan niyo. Habang inilalagay ang mga malamig na posas sa aking mga pulso, ang huling nakita ko ay ang pagngiti ni Doña Pilar mula sa isang madilim na sulok ng lobby. Ang bitag ay tuluyan ng sumara, ngunit ang hindi nila alam, ako ang nagdisenyo ng kandado. Ang lamig ng sementong upuan sa loob ng selda ay tila nanunuot sa aking mga buto, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na unti-unting nagliliyab sa aking kalooban. Sa loob ng 4 na oras na pananatili ko sa loob ng presinto, hindi ako kumurap. Pinanood ko ang paggalaw ng mga langaw sa kisame at ang dahan-dahang pagpatak ng oras sa luma at maingay na orasan sa tapat ng rehas. Look at you, Winona. Napaka-pathetic mo tingnan sa likod ng mga bakal na yan. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ang nagmamay-ari ng boses na iyon na puno ng pait at tamis. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Estrella ay sumakop sa maduming hangin ng presinto. Nakatayo siya sa labas ng aking selda, suot ang isang tila anghel na puting dress habang may hawak na designer bag, isang bag na alam kong galing sa pera ng kumpanyang ako ang nagtaguyod. I'm so sorry, Winona. Sabi ko naman kasi sa'yo, wag mo nang kalabanin sina Mama Pilar at Alonzo. Tingnan mo ngayon, mukha kang basahan na itinapon sa basurahan. Dugtong niya sabay tawa ng mahina, ang tunog nito ay tila kiskis ng tuyong dahon. Don't worry, aalagaan ko ng mabuti si Alonzo. At ang mga disenyo mo, well, they're mine now. Ang brand na anino ay ibaburi na namin sa limot. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa rehas. Hindi ako nagpakita ng kahit anong emosyon. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata hanggang sa mawala ang ngisi sa kanyang mga labi. Estrella. Tawag ko sa kanyang pangalan sa isang mahinahong tono. Ang isang peking diamante ay nagniningning lang kapag may ilaw. Pero kapag dumilim na, makikita ng lahat na isa ka lang pirasong bubog. Enjoy your temporary spotlight dahil ang rehas na ito ay hindi magtatagal. Pero ang kahihiyang darating sa inyo panghabang buhay yan. You're delusional. Bulyaw niya ang kanyang mukha. Ay namula sa inis dahil hindi niya nakuha ang reaksyong gusto niya, ang makita akong umiyak at magmakaawa. Mabubulok ka rito. Padabog siyang tumalikod, ang tunog ng kanyang mga takong ay mabilis na lumayo sa pasilyo. Kasabay ng kanyang pag-alis, isang katahimikan ang muling bumalot sa paligid, ngunit hindi ito nagtagal. Isang lalaki na nakakoat ng itim ang lumitaw sa tapat ng aking selda. Hindi ito ang mga pulis. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad at sa likuran niya ay 3 lalaking nakabarong na halatang mga abogado. Si Sebastian. Sabi ko naman sa'yo, hindi bagay sa'yo ang madilim na lugar na ito. Wika niya habang senyas sa mga pulis na buksan ng rehas. Your bail has been posted. Lahat ng akusasyon laban sa'yo ay pansamantalang sinuspinde dahil sa kakulangan ng ebidensya at sa tulong ng aking legal team. Lumabas ako ng selda nang hindi nagsasalita. Sa bawat hakbang ko palabas ng presinto, nararamdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Ang hangin sa labas ay masarap sa pakiramdam, ngunit mas masarap ang ideya ng paparating na paghihigante. Isinakay ako ni Sebastian sa kanyang sasakyan.
Mayroon akong inihandang opisina para sa'yo sa isang tagong lokasyon. Walang Montemayor ang makakapasok doon. Doon mo itatayo ang tunay na anino. Bakit, Sebastian? Tanong ko habang nakatingin sa kanyang seryosong profile. Bakit ka gumagastos ng milyon-milyon para sa isang babaeng hindi mo naman kakilala? Itinigil niya ang sasakyan sa tapat ng isang malaking billboard kung saan nakapaskil ang mukha ni Doña Pilar bilang Woman of the Year. Kinuha ni Sebastian ang isang lumang litrato mula sa kanyang wallet at ipinakita ito sa akin. Isang batang lalaki at isang lalaking kamukhang-kamukha ng yumaong asawa ni Doña Pilar. Hindi lang ikaw ang ninakawan ng pamilyang iyan, Winona. Bulong niya ang kanyang boses, ay nanginginig sa galit na matagal na niyang itinatago. Ninakaw ni Pilar ang karapatan ko sa pangalang Montemayor. Ninakaw niya ang tatay ko. At ngayon gagamitin kita para bawiin ang lahat ng dapat ay sa akin. Isang kilabot ang gumapang sa aking likuran. Si Sebastian ay hindi lang basta investor. Siya ay isang Montemayor, ang anak sa labas na itinago at minaltrato ng nakaraan. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na pangako. Handa ka na bang sunugin ang kaharian nila, Winona? Tumingin ako sa malayo sa direksyon kung nasaan ang mansyong dati kong tinawag na tahanan. Ihanda mo ang posporo, Sebastian. Ako ang magsisindi ng apoy. Ang bawat haplos ng gunting sa mamahaling telang sutla ay tila isang ritual ng paglilinis. Sa loob ng bagong studio na ibinigay ni Sebastian, isang malawak at minimalistang espasyo na nakatago sa itaas ng isang lumang warehouse sa Binondo, nahanap ko ang katahimikan na matagal nang ipinagkait sa akin. Walang Doña Pilar na bumubulong ng mga sumpa. Walang Alonzo na nagnanakaw ng aking mga ideya. Dito ako ang arkitekto ng aking sariling kapalaran. Ang bilis ng balita, Winona. Viral na ang Anino teaser na in-upload natin kagabi, wika ni Sebastian habang dahan-dahang lumalapit sa aking hapagkainan. Inilapag niya ang isang tablet sa ibabaw ng mesa, kung saan makikita ang libu-libong shares at comments mula sa mga fashion influencers at elite sa Manila. Tawas. Hindi ko inalis ang tingin sa ginagawa ko. Iyan ang kapangyarihan ng misteryo, Sebastian. Ang mga tao ay sawang-sawa na sa mga disenyong walang kaluluwa ng Montemayor. Uhaw sila sa isang bagay na totoo kahit pagaling ito sa dilim. Ipinakita sa teaser ang isang simpleng anino ng isang babaeng naglalakad. Suot ang isang gown na tila humihinga sa bawat galaw. Walang mukha, walang pangalan, tanging ang tatak na anino sa dulo. Ang mga tao ay nagsisimula ng magtanong. Sino ang henyo sa likod nito? Nagkakagulo na sa opisina ni na Alonzo. Dagdag ni Sebastian, ang kanyang boses ay puno ng mapait na galak. 3 malalaking kliyente ang nag-cancel ng kanilang orders ngayong umaga. Gusto nilang malaman kung sino ang bagong player na ito bago sila mag-commit sa Montemayor Fall Collection. Huminto ako sa paggupit at dahan-dahang hinaplos ang isang maliit na piraso ng telang pelos na kulay abo. Ito ang telang paborito ng aking yumaong ama. Sa bawat hibla nito nararamdaman ko ang kanyang pangako na darating ang araw na hindi na ako yuyuko sa sinuman. Ito ang aking golden moment, ang sandali kung saan ang sining at paghihiganti ay nagiging isa. Ngunit ang tagumpay ay laging may kaakibat na panganib. Habang abala kami sa pagpaplano ng susunod na hakbang, narinig ko ang mahinang pagtakbo ng elevator sa labas ng studio. Hindi kami nag-e-expect ng bisita, lalo na sa oras na ito ng madaling araw. Mabilis akong lumapit sa monitor ng security camera na nakatago sa likod ng isang painting. Nanigas ang aking buong katawan nang makita ko ang pamilyar na mukha sa labas ng pinto. Si Clara, ang aking kaibigan na nagnakaw ng aking USB drive. Anong ginagawa niya rito, Kon? Bulong ni Sebastian habang tinitingnan din ang monitor. Paanong nalaman ng babaeng iyan ang lokasyong ito? Hinayaan ko siyang mahanap ako. Sagot ko ng may malamig na ngiti. Ang virus na inilagay ko sa USB na kinuha niya ay hindi lang para sa tracking. Ito rin ay para i-lure siya sa isang lugar kung saan wala siyang kawala. Binuksan ko ang pinto sa pamamagitan ng remote control. Pumasok si Clara na tila isang basang sisiw-pawisan at namumutla. Hawak niya ang kanyang designer bag ng napakahigpit, tila ba may itinatago siyang kayamanan doon. Winona, Diyos ko, kailangan mo akong tulungan, sigaw niya pagkakita sa akin. Lumuhod siya sa aking harapan, ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa sahig. Pinagtangkaan akong patayin ni na Alonzo, nalaman nila na depektibo ang mga disenyong ibinigay ko sa kanila. Akala nila ay pinaglaruan ko sila. Tumingin ako sa kanya mula sa aking kinatatayuan, walang bakas ng awa.
Hindi ba't pinaglaruan mo naman talaga ako, Clara, kinuha mo ang tiwala ko at ibinenta mo sa pinakamataas na bidder. Nagkamali ako, Winona, patawarin mo ako, heto ibabalik ko sa'yo ang lahat. Anya habang mabilis na binubuksan ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang makapal na blueprint, ang tunay na blueprint ng aking secret collection na inakala kong nawala na noong gabing pinalayas ako. Napatigil ako. Ang mga linyang iyon, ang mga sukat na iyon ang kaluluwa ng anino. Paanong napunta sa kanya ang orihinal na kopya? Ninakaw ko ito sa safe ni Doña Pilar bago ako tumakas, bulong ni Clara habang nanginginig. Pero Winona, may nalaman ako. Isang bagay na mas malala pa sa pagnanakaw ng disenyo. Bago pa man siya makapagsalita muli, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang umaling-awngaw sa buong studio. Isang itim na cylinder ang gumulong sa sahig, naglalabas ng makapal at nakakasuffocate na usok. Winona, dapat, sigaw ni Sebastian habang hinihila ako sa ilalim ng matibay na hapagkainan. Sa gitna ng usok at kaguluhan, nakita ko ang anino ng isang tao na pumasok mula sa bintana. Mabilis nitong sinunggaban si Clara at ang blueprint na hawak niya. Ang huling narinig ko ay ang tili ni Clara bago ang lahat ay nabalot ng kadiliman. Ang bawat pag-ubo ay tila humihiwa sa aking lalamunan habang dahan-dahang humihupa ang makapal na usok sa loob ng studio. Ang malamig na hangin mula sa nabasag na bintana ay pumasok sa silid, tinatangay ang huling bakas ng nakakalasong chemical. Inalalayan ako ni Sebastian na tumayo, ang kanyang kamay ay mahigpit ang hawak sa aking braso, tila sinisiguro na hindi ako babagsak. Winona, si Clara, wala na siya. Ang blueprint kinuha nila. Ang boses ni Sebastian ay puno ng pagkabigo at galit habang tinitingnan ang bakanting mesa kung saan nakalagay ang aking pinakaingatang disenyo. Hindi ako sumagot. Pinagmasdan ko ang kalat sa paligid, ang mga sirang tela, ang mga nakatumbang mannequin, at ang katahimikan na tila nanunuya sa aming pagkatalo. Isang normal na tao ang iiyak sa puntong ito. Isang normal na asawa ang susuko na. Ngunit ang pusong matagal ng dinurog ng mga Montemayor ay wala nang puwang para sa luha. Hindi sila ang kumuha sa kanya, Sebastian. Bulong ko habang pinupunasan ang uling sa aking pisngi. Sumama siya sa kanila. Ang tili na narinig natin ay hindi tili ng takot kundi isang hudyat. Hindi pa man lumilipas ang isang oras, ang aking hinala ay napatunayan ng isang balita sa telebisyon. Isang emergency press conference ang isinasagawa sa lobby ng Montemayor Building. Doon sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw at sa harap ng 12 ng mga mikropono, nakatayo si Alonzo. Sa tabi niya suot ang isang mamahaling itim na gown ay si Clara. Sa gabing ito, nais kong ipakilala ang bagong creative director ng Montemayor Group. Nakangiting pahayag ni Alonzo, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na tila siya ang nagmamay-ari ng mundo. Si Miss Clara Reyes. Siya ang tunay na katuwang ko sa likod ng mga disenyong inakala ng marami na gawa ng isang delusional na babae. Narito kami para bawiin ang aming dangal. Ipinakita nila sa screen ang aking mga blueprint, ang mga linyang pinagpuyatan ko, ang mga sukat na tila kabisado na ng aking mga daliri. Tinawag nila itong The Montemayor Legacy Collection. Nakita ko ang pagngisi ni Clara sa camera, isang ngising nagsasabing nakuha na niya ang lahat ng sa akin, ang posisyon ng pangalan at ang tagumpay. Trader, bulong ni Sebastian, habang nakakuyom ang mga palad sa gilid ng mesa. Winona, kailangang bawiin natin iyan. Iyan ang kaluluwa ng anino. Kapag inilabas nila ang koleksyong iyan, wala na tayong laban. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa malayo, kung saan nagniningning ang mga ilaw ng lungsod. Sa kabila ng malamig na hangin, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib, isang kagalakan na tanging isang taong may madilim na plano ang makakaunawa. Hayaan mo silang magdiwang, Sebastian. Sambit ko ng may mapanganib na katahimikan. Hayaan mong isipin ni Clara na siya ang nanalo. Hayaan mong isipin ni Alonzo na sa wakas ay nalibing na niya ako sa limot. Anong ibig mong sabihin, ninakaw nila ang buhay mo? Bulyaw ni Sebastian, hindi makapaniwala sa aking pagiging kalmado. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Isang matalim at matalinong nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang blueprint na iyon, Sebastian, ay ang orihinal na guhit para sa isang tela na may depektibong weave structure. Kapag ang mga disenyong iyon ay tinahi gamit ang mamahaling telang binili nila sa Espanya, ang bawat tahi ay unti-unting lalaylay at sasabog sa sandaling madampyan ng init ng katawan at mga ilaw sa stage.
Ibinigay ko kay Clara ang bitag na mismong sila ang magsasara. Napatigil si Sebastian, ang kanyang galit ay napalitan ng isang malalim na paghanga. Ang bawat salita ko ay tila isang hatol na hinding-hindi nila matatakasan. Lumipas ang mga araw at ang Montemayor Group ay nag-anunsyo ng isang grandiosong fashion gala para sa paglulunsad ng koleksyon. Inimbitahan nila ang lahat mga investors, ang press, at ang buong elite ng Manila. Ito ang kanilang sandali ng pagbabalik ang kanilang rurok ng kapangyarihan. Sa gabing iyon, habang ang paligid ay napupuno ng tunog ng mga palakpakan at ang amoy ng mamahaling champagne, nakatayo kami ni Sebastian sa isang madilim na sulok ng venue, nakasuot ng mga maskara na tila mga aninong nagmamasid. Pinanood ko si Doña Pilar na buong pagmamalaking nakikipag-usap sa mga socialites, suot ang kanyang mga alahas na tila mga premyo ng kanyang kalupitan. Nagsimula ang runway. Isa-isang lumabas ang mga modelo, suot ang mga disenyong ninakaw ni Clara. Ang palakpakan ay tila isang nakakarinding ingay sa aking pandinig. Si Alonzo ay nakatayo sa gitna ng stage, itinaas ang kanyang baso para sa isang toast, habang si Clara ay nasa kanyang tabi, ninanamnam ang atensyong hindi naman para sa kanya. At ngayon, para sa huling bahagi ng aming koleksyon, anunsyo ni Alonzo sa harap ng nakatutok na mga kamera. Ito ang patunay na ang Montemayor ay hinding-hindi malulubog. Biglang huminto ang musika. Ang malaking digital screen sa likuran ng runway ay kumislap, naglalabas ng isang nakakasilaw na puting liwanag bago ito napalitan ng isang madilim na imahe. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay napako sa screen. Ang paligid ay nabalot ng isang nakakatulig na katahimikan, isang katahimikan na tila hudyat ng isang paparating na sakuna. Nakita ko ang biglang pagpawi ng ngiti sa mukha ni Alonzo at ang dahan-dahang panginginig ng mga kamay ni Clara, habang ang isang boses, ang aking boses, ay nagsimulang umalingaw sa buong gusali. Ang bawat bulong at hagik sa loob ng ballroom ay tila naging isang malapot na katahimikan nang magsimulang maglaro ang video sa dambuhalang screen. Hindi ito ang makulay at eleganteng promotional video na inasahan ng lahat. Sa halip, isang madilim at medyo malabong kuha mula sa isang security camera ang bumitad sa paningin ng mga investors at fashion critics ng Manila. Ginamit ko lang ang sentimentalidad mo para matapos mo ang trabahong ito ng libre. Isipin mo na lang na ito ang bayad mo sa 8 taon nating pagsasama. You're just a ghost designer, Winona. Isang anino na walang pangalan, walang muka, at ngayon walang halaga. Ang boses ni Alonzo ay umalingaw sa buong bulwagan, malinaw, mayabang at puno ng lason. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng baso ng champagne mula sa kamay ni Doña Pilar. Ang kristal ay nagdurog-durog sa sahig at ang likido ay kumalat na parang dugo sa puting alpombra. Ang tunog ng pagkabasag ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang malawakang trahedya. Hindi totoo yan, isang paninira lang yan. Sigaw ni Alonzo sa gitna ng stage, ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Security, patayin niyo ang screen, ngayon na. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporters ay naging mas mabilis, tila mga kidlat na bumubulag sa mga taong nasa entablado. Ngunit ang tunay na bangungot para sa mga Montemayor ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng runway, ang mga modelo na suot ang mga disenyong ninakaw ni Clara ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Ang init mula sa naglalakihang mga ilaw ng stage ay nagsimulang tumagos sa mga hibla ng tela. Dahil sa depektibong weave structure na sadyang inilagay ko sa blueprint, ang bawat tahi ay nagsimulang bumigay. Ang mamahaling tela ay dahan-dahang lumaylay, nawawala ang hugis, at ang mga tahi sa balikat at baywang ay pumutok ng sunod-sunod. Isang modelo ang napatigil nang ang kanyang gown ay tuluyang bumagsak sa kanyang paanan. Inilalantad ang kahihiyan sa harap ng buong mundo. Ang bawat hakbang nila ay nagiging sanhi ng pagkasira ng mga disenyo na inakala nilang magliligtas sa kanilang dangal. Ang Legacy Collection ay naging isang koleksyon ng mga basahan sa loob lamang ng ilang minuto. Clara, anong nangyayari sa mga gown bulyaw ni Alonzo habang pilit na hinahatak si Clara palayo sa camera? Hindi ko alam, sumunod naman ako sa blueprint. Sagot ni Clara, ang kanyang mukha ay puno ng luha habang pilit na tinatakpan ang kanyang sariling mukha mula sa mga nagtatanong na reporters. Mula sa kadiliman ng gilid ng stage, dahan-dahan akong lumabas. Inalis ko ang aking maskara at hinayaan ang aking buhok na malaglag sa aking mga balikat. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na disenyo
Mula sa tunay na anino, isang gown na kasing tatag ng aking paninindigan. Ang bawat mata ay napako sa akin habang naglalakad ako patungo sa gitna ng kaguluhan. The truth doesn't need a designer label, Alonzo. Sabi ko nang may malamig na kapayapaan sa aking boses. It just kailangan lang itong makita ng lahat. Humarap ako kay Doña Pilar na noon ay tila tumanda ng 10 taon dahil sa kahihiyan. Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat ay kasabay na nagdurog-durog ng mga kristal sa sahig na ito. Wala na akong utang sa inyo. Ang mga investors ay nagsimulang mag-alisan. Ang iba ay direktang kinakausap ang kanilang mga abogado para bawiin ang kanilang mga puhunan. Ang Montemayor Group sa loob ng isang gabi ay naging simbolo ng pandaraya at kawalan ng kakayahan. Sa gitna ng tagumpay na ito, naramdaman ko ang tapik ni Sebastian sa aking balikat. Nagawa mo, Winona, tapos na sila. Ngunit may isang bagay na humila sa aking atensyon. Ang paraan ng pagngiti ni Sebastian, isang ngiti na tila hindi para sa aking tagumpay, kundi para sa isang bagay na mas malalim. Nang lumayo siya saglit para sagutin ang isang tawag, dahan-dahan ko siyang sinundan sa likod ng malalaking kurtina ng ballroom. Malapit na silang maubos. Bulong ni Sebastian sa telepono, ang kanyang boses ay malamig at walang kahit anong bakas ng pakikiramay. Hayaan mo silang magkagulo. Kapag bumagsak na ang value ng Montemayor, kukunin natin ang lahat. At pagkatapos nito, ang brand na anino naman ang isusunod ko. Winona is just a tool, isang gamit na itatapon ko rin kapag nakuha ko na ang control sa merkado. Nanigas ang aking buong katawan. Ang bawat salita niya ay tila isang bagong gupit sa aking tiwala. Ang taong inakala kong nagligtas sa akin mula sa hukay ay ang siya palang naghahanda ng mas malalim na libingan para sa aking kinabukasan. Dahan-dahan kong hinawakan ang aking dibdib, pilit pinakalma ang aking puso. Hindi ako maaaring magkamali muli. Kung akala ni Sebastian na isa lamang akong gamit, papatunayan ko sa kanya na ang isang anino ay hindi kailanman nagpapakontrol sa liwanag ng iba. Ang bawat numero sa maliwanag na screen ng aking laptop ay tila mga huling patak ng dugo mula sa isang sugat na hindi ko agad naramdaman. Sa loob ng 3 araw matapos ang trahedya sa gala ng mga Montemayor, habang ang buong Maynila ay abala sa pag-uusap tungkol sa pagbagsak ni na Alonzo at Clara, may mas malalim na agos ng tubig ang unti-unting lumulunod sa akin. Ang pondo ng anino na nakalaan para sa production ng aming susunod na koleksyon ay dahan-dahang binabawasan, inililipat sa isang hindi kilalang account sa Madrid, Espanya. Masyadong malalim ang iniisip mo, Winona. Baka makasama sa kalusugan mo ang labis na pagtatrabaho. Ang boses ni Sebastian ay nagmula sa may pinto kasing lamig at kasing kinis ng porselana. Dahan-dahan kong isinara ang laptop. Hinarap ko siya ng may blankong muka, pilit na itinatago ang bawat galit at panlilinlang na narinig ko sa likod ng kurtina noong gabing iyon. Inililipat mo ang pondo ng kumpanya, Sebastian. Halos kalahati na ng capital natin ang wala sa bangko. Isang maikling tawa ang lumabas sa kanyang mga labi habang dahan-dahang lumalapit sa akin, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Wala na ang mapagkumbabang mukha ng isang tagapagligtas. Ang kanyang bawat hakbang ngayon ay puno ng pagmamalaki, tila isang hari na naglalakad sa kanyang sariling nasasakupan. You're really sharp, Winona. Sabi ko naman sa'yo, iyan ang dahilan kung bakit kita nagustuhan bilang partner. Wika niya sabay upo sa tapat ng aking mesa. Inilapag niya ang baso ng walang kaingay-ingay. Actually, hindi naman iyon pondo para sa susunod na koleksyon. Iyon ang aking premyo. Ang bayad sa pagliligtas ko sa'yo mula sa presinto. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang panginginig sa aking boses para isipin niyang natatakot ako. We have a contract, Sebastian. We are partners. Contract. Tumingala siya at tumawa ng mas malakas, isang tunog na puno ng panunuya. Ang kontratang nilagdaan mo ay isinulat ng aking mga abogado at sa mundong ito, ang batas ay kakampi ng may pera. Hindi kita iniligtas dahil naaawa ako sa iyo, Winona. Iniligtas kita dahil kailangan ko ng isang matalas na kutsilyo para saksakin ang pamilyang Montemayor. At matapos mong sirain ang reputasyon nila sa galatapos na ang silbi mo, bakit mo ito ginagawa? Bulong ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang mga daliri. Dahil ako ang tunay na tagapagmana ng Montemayor. Ang kanyang boses ay biglang naging matatalas, ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit na matagal ng kinikimkim. Si Doña Pilar. Ang babaeng iyon, ang sumira sa buhay ng nanay ko. Ako ang anak sa labas ng asawa niya
na itinapon sa Espanya na parang basura. Gusto kong makitang gumapang sa lupa si Pilar at ginawa mo iyon para sa akin. Ngayong bagsak na ang halaga ng kumpanya nila, bibilhin ko ang buong Montemayor sa pinakamababang presyo gamit ang perang kinuha ko sa account ng Anino. At paano naman ako, tanong ko pilit na ipinapakita ang isang emotional na kahinaan. Ang tatak na Anino ay sa akin. Ako ang nagdisenyo ng lahat. Ang Anino. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sisimulan ko na ang pagbebenta ng karapatan ng brand na yan sa isang European fashion conglomerate sa susunod na linggo. Ang maiiwan sa iyo, Winona, ay ang bilyong pisong utang mula sa mga supplier at pabrika na pinapirmahan ko sa iyo bilang creative director. Ikaw ang haharap sa kaso habang ako ay nasa Espanya na nagpapasa sa yaman ng mga Montemayor. Tumayo siya at inayos ang kanyang suit, tila tapos na ang lahat ng kanyang pakikipag-usap. Tumingin siya sa akin mula sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga mata ay puno ng panggigipit at kawalang awa. Akala mo ba ikaw ang nagpapatakbo ng laro, Winona, ako ang may-ari ng board? Isang piraso ka lang ng chess na itinulak ko para makuha ang reyna. Ngayong patay na ang reyna, wala ka ng halaga. Pagkaalis niya, ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ay nag-iwan ng isang mahabang katahimikan sa loob ng opisina. Nanatili akong nakaupo sa aking upuan, nakatitig sa pader kung saan nakasabit ang aking mga disenyo. Dahan-dahan kong binuksan muli ang aking laptop. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard, ngunit sa pagkakataong ito, walang bakas ng kaba. Ang aking mukha ay tila gawa sa yelo. Masyado mo akong minalit, Sebastian. Bulong ko sa hangin habang nakatingin sa isang nakatagong kasunduan na ipinasok ko sa ilalim ng isa pang pangalan bago ko pa man pirmahan ang kanyang kontrata. Akala mo ay ikaw ang nagmamay-ari ng board. Ngunit hindi mo alam na ang bawat parisukat na tinatapakan mo ay may nakatagong patibong. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng aking opisina ay nagbibigay ng isang mapayapang liwanag, ngunit ang hangin sa loob ay nananatiling mabigat. Nakaupo ako sa harap ng aking mesa habang dahan-dahang nagbubuhos ng mainit na tsaa sa 2 porselanang tasa. Ang usok mula sa tsa ay gumagawa ng mabagal na sayaw sa hangin, tila sumasabay sa banayad na ritmo ng aking paghinga. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Sebastian. Ang kanyang mukha ay may suot na pamilyar na mapagmataas na ngiti, ang kanyang mga hakbang ay tila may kasamang tunog ng tagumpay. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng aking mesa. Narito na ang mga huling dokumento para sa paglilipat ng karapatan ng Anino sa European buyer, Winona. Wika niya habang sumasandal sa upuan sa aking tapat. Pumirma ka na para matapos na ang lahat ng ito. Tutal wala ka namang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Hindi ko kinuha ang panulat. Sa halip, inabot ko sa kanya ang isang tasa ng tsaa. Uminom ka muna, Sebastian. Green tea. Maganda ito sa panunaw, lalo na't mukhang masisira ang sikmura mo sa mga susunod na minuto. Napakunot ang kanyang noo, dahan-dahang pinalo ang mesa, nang bahagya habang tinatanggihan ang tsa. Huwag mo akong idaan sa mga paligoy-ligoy mo, Winona. Tapos na ang drama. Pumirma ka na. Hindi ako pipirma, Sebastian. Malumanay kong sagot habang binubuksan ang isa pang kopya ng aming orihinal na joint venture agreement. Dahil kung binasa mong mabuti ang Section 14.4 ng kontratang pinirmahan mo nung una tayong magtulungan, alam mo sanang wala kang karapatang ibenta ang Anino. Ano, isang maikling tawa ang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pag-aalinlangan. Ipapaliwanag ba sa akin ng isang hamak na designer ang batas? Section 14.4 Conditional Transfer Clause, o mas kilala sa tawag na poison pill. Sabi ko habang itinuturo ang pinakamaliit na letra sa dulo ng dokumento. Nakasulat dito na kung sakaling magkaroon ng di-autorisadong paglilipat ng pondo mula sa account ng kumpanya patungo sa labas ng bansa, na walang nakasulat na pahintulot mula sa creative director, na walang iba kundi ako ang lahat ng karapatan sa disenyo, pangalan at intellectual property ng Anino ay automatikong lilipat sa isang independiyenteng tiwala. Ang trust na ito ay walang iba kundi ang tahanan ng Anino Foundation, isang NGO na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ko. Naniga si Sebastian sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang hawak sa baso ay humigpit. At hindi lang iyon. Patuloy ko, ang aking boses ay nananatiling malamig
at walang kahit anong emosyon. Dahil sa ginawa mong paglilipat ng 500 milyong piso sa Espanya, nang walang pahintulot ko nilabag mo ang iyong fiduciary duty bilang investor. Ayon sa kasunduan, obligado kang magbayad ng triple damages. 1 bilyon at 500 milyong piso, Sebastian. At habang hindi mo iyon nababayaran ang lahat ng iyong ari-arian, kabilang ang mga shares na bibilhin mo sana sa Montemayor, ay pansamantalang ite-freeze ng korte. Kasinungalingan, sigaw niya, habang mabilis na kinukuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagdadial ng numero ng kanyang mga abogado. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga, ngunit bago pa man siya makapagsalita ang boses sa kabilang linya, ay tila nagdala ng pinakamalalang balita. Nakita ko ang dahan-dahang pagkawala ng kulay sa mukha ni Sebastian mula sa pagiging mapula. Dahil sa galit ito ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang dahan-dahang ibinababa ang telepono. Paanong nagawa mo ito? Bulong niya, ang kanyang boses ay tila nawalan ng hangin. Isang hamak na asawa ka lang na pinalayas sa mansyon. Masyado niyo kasing minalit ang isang babaeng matagal nang sanay sa dilim. Sagot ko habang dahan-dahang sumisipsip sa aking tsaa. Akala mo ay ikaw ang nagpapatakbo ng laro dahil meron kang pera. Ngunit nakalimutan mo na ang isang arkitekto ay hindi lang nagdidisenyo ng magagandang damit, nagdidisenyo din kami ng mga patibong. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay biglang napuno ng isang mabigat na tensyon. Si Sebastian ay tumayo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa purong galit at desperasyon. Ang bawat pangarap niya na tumalikod sa kahirapan, ang paghihiganti niya kay Doña Pilar at ang pagkuha sa yaman ng mga Montemayor ay naglaho na parang bula sa loob lamang ng isang segundo. Hinding-hindi ako papayag na matalo mo ako, Winona. Sigaw niya habang dinadampot ang dambuhalang porselanang tipot sa ibabaw ng mesa. Sa isang huling desperadong hakbang, buong lakas niyang ibinato ang tipot patungo sa dambuhalang salamin ng aking opisina. Ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa buong palapag, habang ang mga piraso ng bubog ay naglaglagan na parang ulan patungo sa kalsada sa ibaba. Inilalantad kami sa malakas na hangin at sa ingay ng lungsod. Lumapit siya sa akin, nang may hawak na matalas na piraso ng bubog ang kanyang mga mata, ay wala na sa sariling katinuan. Hindi man lang kumurap ang aking mga mata nang makita ko ang matalas na dulo ng bubog na hawak ni Sebastian pababa, patungo sa aking direksyon. Ngunit bago pa man madampian ng matalas na salamin ng aking balat, ang dambuhalang pinto ng aking opisina ay bumukas ng mabilis. 2 malalaking tauhan ng seguridad, na kanina ko pa tinawagan ang mabilis na sumunggab kay Sebastian, pinadapa siya sa sahig, habang ang piraso ng bubog ay dulas na lumapag sa ilalim ng aking mesa. Winona, walang hiya kasi sirain ko ang buhay mo. Sigaw ni Sebastian habang pilit na pinipigilan ng mga bouncer ang kanyang mukha ay puno ng dugo dahil sa mga tumalsik na bubog mula sa bintana. Dalhin niyo na siya sa labas. Malamig kong utos sa mga seguridad habang dahan-dahang pinupunasan ng tsaa na tumapon sa aking lamesa. Ibigay niyo siya sa mga pulis na naghihintay sa ibaba. Matapos ang insidenteng iyon, ang pagbagsak ng imperyo ng mga Montemayor ay naging mabilis pa sa pagbuhos ng ulan. Dahil sa pag-freeze ng mga assets ni Sebastian at ang pagkabunyag ng pandaraya ni Alonzo Sagala, ang kumpanya ay tuluyang idineklarang bankrupt. Ang bawat ari-arian na itinayo nila sa ibabaw ng aking mga sakripisyo ay isa-isang kinuha ng bangko upang ipasubasta. At sa gabing iyon, nang subasta ako ang naging pinakamataas na bidder para sa mansyon ng mga Montemayor, ang mismong mansyon kung saan ako itinuring na isang basahan sa loob ng 8 taon. Lumipas ang 2 linggo. Nakatayo ako sa harap ng dambuhalang bakal na gate ng mansyon, pinapanood ang dahan-dahang paglabas ni Doña Pilar. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Wala na ang kanyang magagarang kasuotan. Hawak niya ang isang lumang karton na naglalaman ng ilang piraso ng kanyang mga natitirang damit, habang ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding kahihiyan. Winona, bulong niya nang makita ako. Pilit pa rin niyang pinapanatili ang kanyang tuwid na tindig, ngunit ang kanyang nanginginig na mga tuhod ay nagpapakita ng kanyang kahinaan. Nakuha mo na ang lahat. Masaya ka na ba na makita akong naghihikahos sa kalsada? Lumapit ako sa kanya at inilapag ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng kanyang karton. Iyan ang mga lumang basahan na ginamit ko sa pagpupunas ng mga makinilya sa loob ng 8 taon, Mama. Ipinapaubaya ko na sa inyo. Bagay na bagay iyan sa bagong trabaho nyo sa mga syong tahi sa labas ng lungsod.
Napaluha si Doña Pilar, ngunit hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na magsalita. Tinalikuran ko siya at tumingin sa gilid ng kalsada kung saan nakita ko si Alonzo. Wala na si Estrella, sa tabi niya iniwan siya ng kanyang mistress, sa sandaling mawalan ito ng pera at kapangyarihan. Si Alonzo ngayon ay mukhang gusto't marumi ang suot na polo shirt at may amoy ng murang alak. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit at lumuhod sa basang semento, pilit na hinahawakan ang dulo ng aking sapatos. "Wynonna, please, patawarin mo ako." Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay puno ng hikbi na tila isang bata. "Nagkamali ako. Si Estrella ang may kasalanan ng lahat, tinipon niya ako. Please, bumalik ka sa akin. Pwede nating simulan ulit ang kumpanya. Kailangan kita." Tiningnan ko siya mula sa aking kinatatayuan nang may matinding pandidiri. Ang isang anino, Alonzo, ay sumasabay lang sa taong may liwanag. At ngayon, ikaw ay puro dilim na lamang. Wala ka ng halaga sa akin. Inalis ko ang aking paa sa kanyang hawak at sumakay sa aking bagong sasakyan. Iniwan ko siyang umiiyak sa gitna ng kalsada habang ang mga dumaang sasakyan ay nagsisigawan sa kanya na tumabi. Ito ang tunay na katarungan, ang makita silang nagmamakaawa sa mismong tao na kanilang minalit at tinapakan. Ngunit ang aking tagumpay ay tila may kasama pa ring huling anino ng panganib. Habang ang aking sasakyan ay dahan-dahang pumasok sa madilim at tahimik na parking space ng aking bagong gusali, isang tao ang biglang lumabas mula sa likod ng dambuhalang haligi ng semento. Si Sebastian. Ang kanyang suit ay punit-punit na, ang kanyang mukha ay puno ng dumi at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na tila isang hayop na naghahanap ng mapapatay. Hawak niya ang isang matalas na kutsilyo at bago ko pa man malock ang pinto ng aking sasakyan, mabilis niyang hinarangan ang aking daan. "Akala mo ba panalo ka na, Wynonna?" Bulong niya habang idinidikit ang kutsilyo sa salamin ng aking bintana. "Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong sasama ka sa akin sa impyerno." Hindi ko inalis ang aking tingin kay Sebastian habang idinidiin niya ang kutsilyo sa makapal na salamin ng aking bintana. Ang kanyang mukha ay nababalot ng desperasyon ng isang taong alam na wala na siyang matatakasan. Ngunit sa halip na sumigaw o magmakaawa, pinindot ko ang isang pulang button sa aking dashboard, isang tahimik na alarma na direktang konektado sa security outpost ng gusali at sa kalapit na presinto. Hindi mo ba naisip, Sebastian, na bago ko pinatay ang makina ng sasakyang ito, alam ko nang nakatakas ka sa kustodya? Wika ko sa isang mahinahong tono. Ang aking boses ay naging malinaw dahil sa built-in speaker ng sasakyan na nakatutok sa labas. Napakunot ang kanyang noo, pilit na hinahatak ang pinto ng sasakyan na may bulletproof at shatterproof na salamin. "Anong sinasabi mo? Lumabas ka rito, magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo sa akin." Ang aking computer system sa opisina ay konektado sa national database ng pulisya. Patuloy ko habang nakatingin sa kanyang likuran. Sa sandaling lumabas ang balitang nakatakas ka ang aking sasakyan, ay automatikong pumasok sa lockdown mode. At ang mga taong hinahanap mo, narito na sila sa likod mo. Bago pa man makalingon si Sebastian, ang buong parking space ay napuno ng nakasisilaw na asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng mga awtoridad. Ang tunog ng mabilis at ritmikong hakbang ng mga pulis sa semento ay umalingaw-ngaw sa paligid. Sa loob lamang ng ilang segundo, si Sebastian ay mabilis na pinadapa sa sahig, inagawan ng kutsilyo at nilagyan ng posas ng walang kalaban-laban. Tinitigan niya ako habang dinala siya palayo. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit, ngunit may kasama ng matinding pagtanggap na siya ay tuluyan nang natalo sa larong akala niya ay siya ang nagmamay-ari. Tila lumipas ang mga buwan nang mabilis pa sa hangin. Ang mansyong dati ay puno ng nakakasakal na kapangyarihan at kasinungalingan ng mga Montemayor ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Inalis ko ang lahat ng mabibigat na kortina, ang mga lumang dekorasyong ginto at ang amoy ng kasakiman. Sa halip, ang dambuhalang bulwagan ay napuno ng liwanag ng araw, ng mahigit 50 makinang panahi at ng tunog ng mga tawanan ng mga kababaihan. Itinatag ko ang tahanan ng anino. Ito ay hindi lamang isang fashion house, kundi isang kanlungan at paaralan para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso ng mga ina na iniwan ng kanilang mga pamilya at ng mga taong itinuring ding mga basahan sa loob ng mahabang panahon. Dito itinuturo ko sa kanila ang sining ng pagtatahi at pagdidisenyo upang magkaroon sila ng sarili nilang lakas
at hindi na muling umasa sa sinuman. Nakatayo ako sa tapat ng malaking salamin sa aking bagong opisina sa loob ng mansyon. Nakasuot ako ng isang simpleng puting dress na walang kahit anong borda, ngunit ang bawat tahi nito ay perpekto. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon. Wala na ang babaeng may lagnat na umiiyak sa madilim na atelier habang ninanakawan ng kanyang asawa. Wala na ang anino. Ang nakatayo sa harap ng salamin ay isang reyna ng kanyang sariling kaharian. Lumabas ako ng opisina at lumakad patungo sa malawak na silid-aralan kung saan abala ang mga kababaihan sa paggawa ng kanilang sariling mga disenyo. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang pangarap. At sa bawat tusok ng kanilang karayom, nararamdaman ko ang paggaling ng aking sariling mga sugat mula sa nakaraan. Isang batang babae na may edad na 12 anak ng isa sa mga pinakabagong estudyante ko ang dahan-dahang lumapit sa akin. Hawak niya ang isang maliit na sketchpad na may magagandang guhit ng mga damit na may matatalas na linya mga disenyong may sariling kaluluwa. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng studio. Gusto ko pong maging katulad niyo, Miss Winona. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi na naglalaman ng pait ng nakaraan, kundi ng pag-asa para sa bukas. Hinaplos ko ang kanyang buhok at dahan-dahang hinawakan ang kanyang sketchpad. Huwag kang maging katulad ko, anak. Maging mas matatag ka pa sa akin. At tandaan mo, hinding-hindi mo kailangang maging anino sa likod ng kahit sinong liwanag. Ang liwanag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa malawak na hardin ng tahanan ng anino. Mula sa balkonahe ng aking opisina, pinapanood ko ang unti-unting pagtatapos ng araw. Ang ingay ng mga makinang panahi sa ibaba ay dahan-dahang napapalitan ng mga mahinahong boses ng mga kababaihan na naghahanda ng umuwi sa kanilang mga pamilya. Ang masfat pa, ang bawat isa sa kanila ay may dalang ngiti-isang ng ngiti na nagpapatunay na ang kanilang mga kamay ay may kakayahan ng magtahi ng sarili nilang bukas. Kamakailan lamang nakatanggap ako ng balita tungkol sa mga taong sumira sa aking nakaraan. Si Alonzo ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang tagagupit ng tela sa isang maliit at mainit na patahian. Sa labas ng lungsod, tumatanggap ng barya para sa bawat oras ng paggawa. Ang kanyang mga kamay na dati ay marunong lamang kumuha ng kredito sa aking mga gawa ay puno na ngayon ng mga sugat at paltos. Araw-araw bago siya pumasok sa kanyang trabaho, kailangan niyang dumaan sa ilalim ng dambuhalang billboard ng aking brand sa gitna ng sentrong pangnegosyo. Doon nakikita niya ang mukha ng babaeng binaliwalan niya nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng tagumpay. Si Estrella naman ay tuluyan nang nawala sa eksena. Matapos tangayin ang huling natitirang pondo ni Alonzo, ngunit nabalitaan kong nabubuhay siya ngayon sa patuloy na pagtatago mula sa mga naghahabol na creditors. Si Doña Pilar ay nananatili sa isang maliit at simpleng silid sa probinsya, malayo sa karangyaan ng Forbes Park, na dating nagbigay sa kanya ng peking protection. Ang kanyang pamilya at ang pangalang Montemayor ay tuluyan ng binura ng kasaysayan, iniwan siyang nag-iisa sa kanyang sariling katahimikan. At si Sebastian, sa kabila ng kanyang mga koneksyon sa Espanya, ay kasalukuyang nagdurusa sa likod ng mga rehas ng isang federal na piitan nagbabayad sa kanyang mga kasalanan laban sa batas ng pananalapi. Maraming tao ang nagtatanong sa akin kung nagpatawad na ba ako. Ang patawad para sa aking puso ay hindi nangangahulugan na tama ang kanilang ginawa. Hindi ito ang pagtanggap na ang pananakit ay bahagi ng buhay na kailangang tiisin ng walang katapusan. Ang patawad ay ang dahan-dahang pagpapakawala sa galit na matagal kong iningatan sa aking dibdib. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila sa aking awa, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Sa sandaling hindi ko na naramdaman ang pait, kapag naririnig ko ang kanilang mga pangalan, doon ko nalaman na ako ay malaya na. Nahanap ko ang kapayapaan sa bawat disenyo na nagbibigay ng lakas sa ibang tao. Nahanap ko ang aking tahanan sa gitna ng mga taong itinuring ding mga anino, ngunit ngayon ay natututo ng lumabas sa liwanag. Para sa bawat kababaihang nakikinig sa aking kwento, nais kong iwanan sa inyo ang aral na aking binayaran ng 8 taon ng aking buhay. Ang kabaitan ay isang magandang katangian, ngunit kung wala itong hangganan, ito ay magiging paanyaya para sa iba na abusuhin ang iyong pagkatao. Huwag mong hayaang ang pagmamahal ay maging tanikala na nagtatali sa iyo sa isang madilim na silid ng sakripisyo.
ang iyong utak ang iyong talento, at ang iyong halaga ay hindi pag-aari ng sinumang lalaki o pamilya. Tumingala ako sa langit habang ang huling sikat ng araw ay tuluyang naglalaho nagbibigay daan sa pagdating ng gabi. Ngunit sa pagkakataong ito ang dilim ay hindi ko na kinatatakutan. Dahil alam ko na ang bawat anino ay nangangailangan ng liwanag upang mabuo at sa pagkakataong ito, ako na ang nagmamay-ari ng sarili kong liwanag.